sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang tahimik at puno ng respeto na sandali, yumuko si Elder Duan at may halong pagsamo ang kanyang tinig habang nakataas ang isang kamay sa harap. Huwag ka munang magmadali sa pagtanggi, Sect Master Wang. Pakinggan mo muna ang tungkol sa Hangguan Grand Gathering, isa itong dakilang kaganapan sa ating silangang kontinente, kung saan nagsasama-sama ang pinakakilalang mga sektang Confucian mula sa buong rehiyon. Tumindig ng mas matuwid si Elder Duan, at itinaas pa ang kanyang kamay habang ipinagpatuloy ang paliwanag. Sa pagtitipon na ito, hindi lang tayo makakapagpalitan ng kaalaman sa musika, laro ng Go, kaligrapiya, at pagpipinta, kundi pati na rin ang mahalagang yaman mula sa mga makapangyarihang eksperto ng iba't ibang sekta. Samantala, bahagyang lumingon si Wang Yang at may seryosong katanungan sa kanyang sistema ng espiritu. Musika, laro ng Go, kaligrapiya, at pagpipinta, aba, sistema, kakayanin mo ba ito? Sa gilid, biglang lumiwanag ang espiritual na enerhiya ng spirit system, nag-aalab sa isang banal na berdeng chi. Panginoong host, nakalimutan mo na ba ang ating Go AI system? Nag-cruise ng mga braso ang spirit system, at may kumpiyansang idinagdag. Habang narito ang sistemang ito, walang hamon sa larangan ng musika, laro ng Go, kaligrapiya, at pagpipinta ang hindi natin kayang lampasan. Muling ibinaling ni Wang Yang ang tingin kay Elder Duan, saka bahagyang ngumiti. Musika, laro ng Go, kaligrapiya, at pagpipinta, medyo may alam din ako dyan, kung ganon, tinatanggap ko ang paanyaya. Agad na nagningning ang mata ni Elder Duan at masigasig na tumugon. Napakagaling, ako, si Duan, ay nagpapasalamat sa Sect Master sa ngalan ng Book Alliance para sa inyong kabutihan. Bahagyang yumuko si Wang Yang, itinaas ang kamay bilang tanda ng paggalang, at may pahiwatig ng kasiyahan ang kanyang tinig. Kagalang-galang na Daoist, manatili ka muna sa aming sekta ng ilang araw, ipapakita ko sa iyo ang Spirit Sword Sect. Malugod na tinanggap ni Elder Duan ang alok, subalit may ibang tungkulin pa siyang dapat gampanan. Maraming salamat sa kabaitan ng Sect Master, ngunit kailangan ko pang bisitahin ang iba pang sekta. Iniabot niya ang isang liham ng paanyaya kay Wang Yang, na agad itong binasa habang nakaupo. Ang Hangguan Grand Gathering, mukhang kawili-wili ito, parang isang akademikong palitan ng kaalaman. Samantala, nagtanong si Sect Master Lu, habang nakaupo sa gilid. Dakilang Sect Master, kung sasali ang ating Spirit Sword Sect sa Hangguan Grand Gathering, sino ang ipadadala natin para lumaban sa Sanyuan Wenkui? Tumaas ang kilay ni Wang Yang at nagtanong ng may bahagyang pagkalito. Ano na naman itong Sanyuan Wenkui? Mabilis na nagbigay liwanag si Sect Master Lu. Ang Sanyuan Wenkui ay ang pinakatampok na bahagi ng Hangguan Grand Gathering, sinusubok nito ang lakas ng iba't ibang sektang Confucian. Ang tatlong yuan ay tumutukoy sa Fine Jade, Immortal Demanor, at Peerless, tatlong magkaibang kompetisyon. Bawat sekta ay kailangang magpadala ng mga elite na hindi lalampas sa Nascent Soul, Tribulation, at Great Emperor Realms upang makipaglaban. Matapos marinig ang paliwanag, saglit na napaisip si Wang Yang habang hinahaplos ang kanyang baba. Dakilang Emperador, paano natin isasaayos ang Sanyuan Wenkui, Nascent Soul, Tribulation? Pinagmasdan niya ang mga tao sa bulwagan, tinatansya ang kanilang antas ng kultibasyon, ngunit sa kanyang pagsusuri, bahagyang napailing si Wang Yang at sumandal sa kanyang kamay habang patuloy ang pagninilay. May punto nga ang sinabi ni Duan Yuanfeng, talagang mahina pa ang pundasyon ng Spirit Sword Sect. Napansin ni Sect Master Lu ang seryosong ekspresyon ni Wang Yang at hindi napigil ang magtanong. Dakilang ancestor ng sekta, may problema po ba? Ngunit sa halip na sagutin ang tanong, marahang itinaas ni Wang Yang ang kanyang kamay sa gilid ng kanyang ulo at nagbigay ng utos. Babalik na ako sa Qingyan Peak, kayo na ang bahala sa inyong mga tungkulin. Walang pag-aatubili, sabay-sabay na nagbigay galang sina Sect Master Lu at ang mga nakatatandang miyembro ng sekta. Marangal naming ipinagpaalam ang dakilang Nestor ng sekta. Habang papalayo, saglit pang lumingon si Wang Yang, bahagyang ngumiti, at nagbilin. Tama nga pala, Qingyao, pumunta ka rin sa Qingyan Peak mamaya. Agad na tumugon si Qingyao, puno ng sigla. Opo, guro. Ngunit sa kanyang isip, may isang katanungan ang bumabagabag sa kanya. Gusto ba ni guro na magsuot ako ng ibang kasuotan? Samantala, sa Qingyan Peak, malakas na nagreklamo si Li Yuyao kay Yangsha habang pinapahira ng pawis sa noo. Sister, sa wakas natapos ko na ang pagsasanay, nanghihina na ang katawan ko.
Saglit siyang tumingin sa paligid bago bumaling kay Yanxia na may pagtataka. Hindi ba napapagod si Senior Sister Lin? Bakit patuloy pa rin siyang nagsasanay? Nang marinig yun, may halong paghanga ang naging tugon ni Shen Yanxia habang iwinawagayway ang kamay sa harap ng kanyang mukha, nakapikit pa ang mga mata. Si Senior Sister, paulit-ulit na niyang nagawa ito, 25 beses na, hindi na nakapagtataka kung bakit paborito siya ni Guro. Sa isang sulok, tahimik na pinagmamasdan ni Liu Qingyao si Wang Yang, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ang Hangguan Grand Gathering ay gaganapin sa loob ng 8 buwan, saan ako makakahanap ng 2 pang kandidato, bihirang makita siguro na ganito kabalisa. Sa sandaling yun, mayabang na nagwika ang spirit system, nakapamaywang at may kumpiyansa sa tinig. Panginoong host, sa totoo lang, hindi mo kailangang masyadong mag-alala, kung nahihirapan ka. Pwede mong hilingin sa sistemang ito na tulungan kang lutisin ang problema. Bahagyang lumingon si Wang Yang sa gilid, may kapalyuhang ngisi sa labi. Hingi ng tulong mo, sino bang nakasisigurado na hindi mo ako maloloko, sistemang ito? Sa isang iglap, lumutang ang spirit system sa harap ni Wang Yang at nagmamalaki pang nagbigay ng mungkahi. Bagamat 8 buwan na lang ang natitira, kaya mong pabilisin ang kanilang kultibasyon sa panahong ito. Saglit na sumandal si Wang Yang sa kanyang kahoy na sofa, malalim ang iniisip bago tumugon. Oo, maaari kong itanim ang kultibasyon, pero kung mahina ang kanilang talento at walang tulong ng sistema, baka makuha nila ang kapangyarihan pero wala silang karanasan sa labanan, ibig sabihin, madali lang silang talunin ng iba. Sa isang iglap, nag-alab ang sistema at isang mahiwagang portal ang biglang sumulpot sa gitna ng espasyo. Ding ding ding, ang Cultivation Secret Realm ay online na. Agad na napasandal si Wang Yang, iniunat ang isang kamay sa kanyang tuhod, at may bahagyang iritasyon sa tinig. Sandali lang, sistemang ito, bakit ka naman nagdagdag ng panibagong sistema para sa akin? Nag-cruise ng mga braso sa harap ang spirit system, may tiwala sa sarili habang nagbibigay ng paliwanag. Panginoong host, ang lihim na dimensyong ito ay may kakayahang pabilisin ang kultibasyon, isang araw sa loob ay katumbas ng 10 taon sa labas. Ngunit may isang limitasyon, maaari ka lamang magdala ng isang tao sa loob sa bawat pagkakataon, at 3 araw lang ang pinakamahabang pananatili. Saglit na tumigil si Wang Yang, mabilis na iniikot ang tingin sa portal, at sa kanyang isip ay nagliyab ang saya. Hindi ba ito ang hyperbolic time chamber? Kamangha-mangha. Sa ganitong uri ng antas ng kultibasyon, ano pa ang dapat kong ikatakot? Sa sandaling yun, mabilis niyang tinawag ang kanyang mga disipulo, ang boses niya ay puno ng kapangyarihan. Cheng Sheng, kayong ilan, lumapit kayo rito. Walang pag-aalinlangan, agad na tumugon ang mga disipulo, opo, guro. Samantala, si Lin Cheng Sheng ay nananatiling tahimik, lumulutang sa ere habang nakapikit, nakatuon sa kanyang malalim na meditasyon. Sa kabilang dako, si Liu Yao ay tumayo ng matuwid, ang kanyang isipan ay puno ng pagtataka, bigla kaming ipinatawag ni guro. Ano kaya ang dahilan? Sa sandaling yun, tinipo ni Wang Yang ang kanyang mga disipulo, ang kanyang tinig puno ng kapangyarihan at pag-asam. May mahalaga akong ibabalita sa inyo, ang Spirit Sword Sect natin ay lalahok sa Hangguan Grand Gathering ng Xuanlibuk Alliance. Agad namang nagtanong si Lin Cheng Sheng, matalim ang kanyang tingin, puno ng kuryosidad. Master, ano nga ba ang Hangguan Grand Gathering? Bago pa makasagot si Wang Yang, itinaas ni Shen Yanxia ang isang daliri, halatang may alam siya sa usapan. Senior Sister, baka hindi mo pa alam, pero ang Hangguan Grand Gathering ay isang dakilang pagtitipon na ginaganap kada 100 taon ng mga Confucian sect sa silangang kontinente. Nagkakatipon ng iba't ibang sekta upang magbahagi ng kanilang mga natutunan sa paglinang ng lakas, ngunit ang pinakainaabangan ay ang Sanyuan Wen Kui, isang serye ng labanan na binubuo ng Fine Jade, Immortal Demanor, at Peerless Challenges. Ang mga ito ay tumutugma sa mga kompetisyon para sa mga cultivators sa Nascent Soul, Tribulation, at Great Emperor Realms. Tahimik na lumingon si Liu Qingyao, may pagtataka sa kanyang isip, paanong alam ng Junior Sister Shen ang ganitong mga bagay. Lumapit naman ng bahagya si Wang Yang kay Shen Yanxia, may bahagyang pang-isi habang nakataas ang isang kilay. Little Shen, hindi pa kataas ang iyong antas, pero parang marami kang alam. Bahagyang umatras si Shen Yanxia, iniwasan ang titig ng kanyang master. Master, nagkamali ako, ngunit sa kanyang isip, tumatak ang isang pag-aalala, o hindi, duda na ba siya sa akin? Nagpakawala ng mabigat na hininga si Wang Yang at tumayo ng matuwid, ibinaba ang kanyang desisyon, ayos, bilang inyong master,
napagdesisyonan ko na ang mga kalahok, Fine Jade Group, Lin Qingsheng, Immortal Demanor Group, Liu Qingyao, Peerless Group, Wu Xuanji. Napahinto si Wu Xuanji sa gilid, nakatitig kay Wang Yang, may bahagyang pagkalito sa kanyang mukha. Agad namang nagbigay ng panata si Lin Qingsheng, puno ng determinasyon, ibubuhos ko ang lahat, Master, hindi ko kayo bibiguin. Ngunit hindi maitago ni Liu Qingyao ang kanyang pagkabahala, ano, ako ang kasali sa Immortal Demanor Group. Samantala, nagtaas ng kilay si Wu Xuanji, may pagtataka sa kanyang tinig, Peerless Group, Master, ako ba talaga ang lalaban? Sa kabilang banda, natuwa naman si Liu Yao, nagtaas pa ng kamay sa paghinga ng maluwag. Buti na lang, hindi ako magaling sa pakikipaglaban kaya ayos na hindi ako kasali. Samantala, ngumiti Shen Yangsha, at mariing binabati si Lin Qingsheng, binabati kita, Senior Sister Lin. Sa sandaling yun, lumapit si Liu Qingyao kay Wang Yang, puno ng pag-aalinlangan, at mariing nagwika, Master, ang aking kakayahan ay masyadong malayo pa. Paano kung hayaan na lang natin si senior brother na lumahok? Ngunit sa halip na mag-alala, tumawa si Wang Yang ng may kumpiyansa, ano ba ang ikinababahala mo? May 3 buwan pa tayong paghahanda, ako, ang inyong master, ay matagal ng handa. Sa isang iglap, tinipon niya ang kanyang spiritual chi sa kamay, at bumukas ang isang misteryosong spatial portal sa harap nila. Napatingin si Liu Qingyao sa gilid, may halong pagkamangha, Master, ito ay... Ngunit agad siyang pinutol ni Wang Yang, ito ang ephemeral floating world realm, dadalhin kita sa loob para mapaunlad ang iyong kakayahan. Walang pag-aalinlangan, pumasok sila sa loob ng mahiwagang mundo. Isang kisap mata lamang, at nasa loob na sila ng secret realm, ephemeral floating world. Napaangat ang kilay ni Liu Qingyao, puno ng gulat, ito ang ephemeral floating world realm, ang enerhiya rito ay hindi nagkakalayo sa labas. Ngumiti si Wang Yang at itinaas ang kanyang kamay, ayos, dito tayo magpapalakas. Napangiti rin si Liu Qingyao at tumugon ng may sigasig, ayon sa inyong kagustuhan, Master. Ngunit bago sila magsimula, biglang itinaas ni Wang Yang ang kanyang daliri, na tila may naalala, halos nakalimutan ko, hindi ko pa naihahanda ang iyong cultivation gift package. Agad na lumingon si Liu Qingyao, nagtataka, ano, may cultivation gift package din. Sa sandaling yun, iniabot ni Wang Yang ang isang maliit na garapon na may cultivation pill at isang ancient scroll na naglalaman ng cultivation sutra. Nang matanggap ito, hindi maiwasan ni Liu Qingyao ang mag-isip, ano ito, masyadong perpekto ang lahat ng paghahandang ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagninilay-nilay, tumayo siya ng may matinding determinasyon, Master, sisipagan kong mag-cultivate, hindi ko kayo bibiguin. Agad siyang nagsimula sa kanyang pagsasanay, hinasa ang kanyang espada at seryosong nag-cultivate sa harap ng bumabagsak na tubig. Samantala, sa isang tahimik na sulok ng bahay pahingahan, nakahilata si Wang Yang sa sahig, maluwag ang ngiti sa kanyang mukha habang engrossed sa pagbabasa ng isang nobela. Hehe, ang nobelang ito ay talagang mahusay. Sa taas, mariing minamasdan siya ng spirit system, napabuntong hininga ito at nagwika, nakakagulat talaga kung paano nagkakaiba-iba ang mga tao. Pagkatapos, lumapit ang system spirit ng bahagya kay Wang Yang at nagmungkahi, sinasabi ko, Lord Host, dumaan tayo sa napakaraming pagsubok para makapasok dito. Bakit hindi ka rin mag-cultivate kasama namin? Ngunit ibinaba ni Wang Yang ang nobela, walang bahid ng interes, kahit ang asno ng production team ay hindi pinagtatrabaho ng ganito. Ako, ang isang ito, ay narito na para lang sumabay, ano pa ang gusto mong ipagawa sa akin?